Inaanyahan kong lahat na tumayo para sa ating panalangin. Pangunahan mo, Jetty. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, nananana. Amen. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Pari nang umupo ang lahat. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher. Kumusta kayo sa araw na ito? Okay lang Okay po. lang po. Okay, kinagagalak ko na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Bago natin simulan ang ating araw, tayo ay magkakaroon ng isang kantahan. Alam nyo ba ang kantang Hiraya? Hindi po. Okay, sundan nyo lamang ang video na aking ipapakita. Maaaring nang tumayo ang lahat? Handa na ba kayo? Apa! Okay, atin na simulan. Tuhod, balik at ulo. Paa, tuhod, balik at ulo. Paa, tuhod, balik at ulo. Pagkakalimutan, Palakpakan. Okay! Maaari na kayong umupo mga bata. Bago natin simulan ang ating klase, tayo muna ay magkakaroon ng kasunduan. Kapag si teacher ay nagsasalita sa harap, ano ang inyong gagawin mga bata? Okay, Jet Li? makinig po ng mabuti, teacher. Okay. Ano naman kung nais niyong sumagot? Okay, Vincent. Teacher, itaas po ang kamay, teacher. Mabuti. Paano naman kung tayo ay magkakaroon ng isang aktibidad? Okay, James. Pupwede po, teacher, at tumulong. Mahusay. Maasahan ko ba na ang lahat ng yan sa inyo, mga bata? Opo. Okay, para madaling para madaling maalala ang ating pamantayan sa klase, isipin nyo lamang ang salitang hero. Sa titik H, pakibasa. Hanggat may nagsasalita sa harapan. Di Sa bumot ti- na eh. Sa titik E, pakibasa. Special na igala ang guro at kaklase. Sa titik R, pakibasa. Respetuhin itaas ang kamay bago sumagot. Sa titik O, Ugaling makilahok sa mga aktibidad. okay. Bago tayo tumungo sa ating talakayan, ating munang balikan ang ating nakaraang aralin. Sa nakaraang aralin mga bata, ano ang ating tinalakay? Okay, Juan. Tungkol po sa pagkakaroon ng kaibigan, teacher. Mahusay. Sino ang makakapagbigay ng mga paraan ng pakikipagkaibigan? Teacher, Okay, James. tumulong po sa mga kaibigan o sa ina at ama, teacher. Magaling. Ano pa? Okay, Kyle. Respetuhin ang bata. Mahusay. Masasabi ko talagang kayo ay nakinig sa ating talakayan sa nakaraang araw. Ngayon naman ay ating tukuyin ang ating panibagong klase. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyong larawan. Sa ating larawan mga bata, ano ang napapansin niyo? Okay, James. May bata po at alakan siya, teacher. Okay, may bata at alakansya. Sa palagay nyo, ano ang ginagawa ng bata sa alakansya? Okay, Juan. Nulugan niya po ng barya yung alkansya niya, teacher. Mahusay, hinulugan niya ng barya. Sa palagay nyo, para saan yun yung paghulog niya ng barya? Pag-iipon po. Okay, Kyle. Pag-iipon po, teacher. Magaling, pag-iipon. Alam niyo ba mga bata na ang nakita niyong larawan at ang ating mga pinag-usapan kanina ay may konektado o may kinalaman sa ating paksang tatalakayin. May mga idea na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayon? Teacher, sa palagay ko po ay tungkol ito sa pag-iipon. Mahusay, ang sagot mo ay may kinalaman sa ating paksang tatalakayin.
ang ating paksang tatalakayin ay tungkol sa mga ibasa na sabay-sabay mga bata. Sariling paraan ng pag-iipon at pagtitipid. At pagkatapos ng ating talakayan, inaasahan ko na kayong lahat ay basahin ng sabay-sabay ang ating mga tiyak na layunin. Natutukoy ang mga paraan ng pag-iipon at pagtitipid ayon sa sariling kakayahan. Isasaalang-alang ang sariling paraan ng pag-iipon at pagtitipid na makatutulong upang matugunan ang kanyang pangangailangan at naisasalula ang mga paraan ng pag-iipon at pagtitipid. Halimbawa, pagtatabi ng pera o gamit sa paaralan. Maasahan ko ba sa inyong lahat yan mga bata? Opo. Mahusay kung ganon. Ngayon, aalamin natin muna kung ano ang pag-iimpok. Ano nga ba ang pag-iimpok? Basahin ng sabay-sabay mga bata. Ang pag-iipon ay ang pagtatabi o paglalaan ng pera para sa pangangailangan o plano sa hinaharap. Kapag sinabi ng pag-iimpok, ito ay pagtatabi ng pera o paglalaan. Kayo ba ay nagtitipid mga bata? O kayo ba ay nagtatabi ng mga pera? Opo. Kaya sa panamparaan ka nagtatabi ng pera? Vincent? Na? Oo, sabi ni Vincent, siya daw ay nag-iipon sa kanyang alakansya. Tama, palakpakan natin si Vincent. Ngayon, ay atin ring aalamin ang kahulugan ng pagtitipid. Ano nga ba ang pagtitipid? Basahin ng sabay-sabay mga bata. Ang pagtitipid ay ang maingat at wastong paggamit ng pera, oras, pagkain, kuryente, tubig at iba pang bagay upang maiwasan ang pag-aaksaya. Kapag sinabing pagtitipid, ito ay maingat na paggamit at tamang paggamit ng pera, oras, pagkain, at iba pa upang maiwasan natin ang mga pag-aaksaya. Naintindihan nyo ba mga bata? Opo. Ano nga ulit ang tawag sa maingat na paggamit ng pera? Okay, Iverson? Pagtitipid, teacher. Tama. At ano naman ang tawag sa pagtatabi ng pera? Pag-iipon po, teacher. Pag-iimpok, tama. Ngayon ay ating aalamin ang mga paraan ng pag-iimpok. Okay? Alamin natin kung ano ang mga paraan ng pag-iimpok. Okay, basahin ng sabay-sabay. Mga paraan ng pag-iipon ayon sa sariling kakayahan. Ang unang paraan, Pagtatabi ng maliit na halaga araw-araw. halimbawa, nagtatabi si Ana ng 10 peso araw-araw mula sa kanyang baon. Kayo rin ba ay nagtatabi sa inyong mga baon? Opo. Opo. At sa ilan ba ang inyong baon o ilan ang inyong tinitipid sa araw-araw? Ay pinatatabi sa lakansya. Ang baon ko po, teacher, ay 10 pesos, teacher. Tapos, nagtitipid po ako ng 5 pesos, teacher. Mahusay! Kapag tayo ay may baon, ito ang lagi nating tatandaan. Kapag tayo ay may baon na halimbawa, may baon tayong 20 pesos. Ang ating gagastusin lamang mga bata ay 15 pesos lamang. Ilan ang ating gagastusin mga bata? 15 pesos. Tama. At ang 5 piso ay ating ihuhulog sa ating alkansya. At ito ay tinatawag na pagtatabi ng maliliit na halaga araw-araw. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo. Sa pangalawang paraan ng pag-iimpok, basahin na sabay-sabay. Paglalagay ng pera sa alkansya o ipunan. Sabi ng
Ang unang pag-iimpok daw ay pagtatabi. Ngayon, sa pangalawa ay ihuhulog na ito sa alkansya. Ano nga ulit ang pangalawang paraan, mga bata? Paglalagay ng pera sa alkansya. Okay. Halimbawa na lang, iniligay ni Marco ang kanyang sobrang barya sa alkansya tuwing gabi. Ha? Kapag tayo ay may sobrang pera, ay ating ihuhulog sa alkansya o ipunan. Ngayon naman, basahin natin ang pangatlong paraan ng pag-iimpok. Paglalaan ng bahagi ng baon para sa ipon. Halimbawa, sa 50 pesos na baon ni Lisa, nag-iipon siya ng 20 at 30 lamang ang ginagastos. Katulad ng sinabi ko kanina, na kapag tayo ay mayroong baon na 20, ilan ang gagastusin lamang? 15 pesos. At ano naman ang gagawin nyo sa 5 piso? Okay, Pablo. Ang po teacher, hinulog sa alkansya. Tama, palakpakan natin si Pablo. At sa pang-apat na paraan ng pag-iimpok, basahin ng sabay-sabay. Pag-iimpok para sa mahalagang pangangailangan. Kaya halimbawa, nag-iipon si Carlo upang makabili ng mga gamit sa paaralan para sa susunod na pasukan. Kayo rin ba ay nag-iipon para sa susunod na pasukan? Opo. Kayo ba ay nag-iipon? Opo. Mahusay naman. Ang lahat ng ito, ang apat na itong mga paraan ang apat na ito ay mga paraan ng pag-iimpok. Ngayon naman mga bata ay ating aalamin ang mga paraan ng pagtitipid. Okay. Mga paraan ng pagtitipid. Ano nga ulit ang pagtitipid, mga bata? Ito ay? Okay. Gusyon, anong yung sagot? Ang pagtitipid po teacher ay wastong paggamit po ng pera teacher. Upang? Okay, upang Upang maiwasan po ang pag-aaksaya ng pera teacher. Tama. Ngayon naman ay ating alamin ang paraan ng pagtitipid ayon sa sariling kakayahan. Unang paraan ng pagtitipid, basahin ng sabay-sabay. Pagbili lamang ng kinakailangan. Okay, halimbawa, bumili si Jenny ng lapis at kwaderno lamang. Kapag sinabi kwaderno, ano ang kwaderno? May idea ba kayo kung ano ang kwaderno? Iverson? Notebook teacher. Okay, pag sinabi kwaderno, ito ay notebook. Okay, kwaderno lamang dahil iyon lang ang kailangan niya sa paaralan. Okay, uulitin ko ang halimbawa. Bumili si Jenny ng lapis at kwaderno lamang dahil iyon ang kailangan niya sa paaralan. Okay, kapag kayo ay nag-aaral, sa ting pasukan na, ano ang una-una niyong mga binibili? Okay, Balmon. Ang binibili ko po teacher ay ballpen, lapis, kwaderno, papel, Ano pa? bag po teacher. Oh, mahusay. Bakit yun lamang ang binibili mo, Balmon? Upang iwas po sa pag-aaksaya ng pera. Oh, tama. Ang dapat bilhin ay yung mga kailangan lamang sa ating pag-aaral. Kaysa pangalawang paraan ng pagtitipid. Okay, pakibasa ng sabay-sabay. Pagdadala ng sariling pagkain o tubig. Okay, halimbawa, nagdadala si
Ben ng sariling baon at tubig upang hindi na bumibili sa tindahan. Kayo ba ay nagbabaon mga bata? Nagbabaon ba kayo ng kanin at ulam o tsaka tubig tuwing Opo. tanghali? Kayo ba ay nagbabaon? Hindi po, teacher. Hindi, merong hindi daw nagbabaon. Bakit hindi ikaw nagbabaon? Balmon! Dahil nandyan lang po ang aking bahay. Nandito lang pala ang inyong bahay, malapit Oo, lang sa opo, ating teacher. paaralan. Kaya naman pala, kung pwede din naman hindi magbaon kapag ang ating bahay ay nasa malapit lamang. Ikaw ba ay nagsasakay pag umuwi? Hindi na po, teacher. Oh. Dahil nandyan lamang po. Na hindi na rin siya nagsasakay, siya ay nakakatipid. Ngayon, sa pangatlong paraan ng ating pagtitipid, pakibasa ng sabay-sabay. Pag-ingat sa gamit upang hindi agad masira. Okay, halimbawa, maingat na gamitin ni Carla ang kanyang bag at libro upang magtagal pa ang mga ito. Okay? Halimbawa na lang, kapag meron tayong gamit, dapat ba nating sirain agad o kaya kung meron tayong laruan or may mga gamit tayo, dapat ba nating sirain agad mga bata? Hindi po. Okay, sa panong paraan mo iniingatan ang iyong mga gamit? Lucas! Tinatabi ko po ito ng maayos sa tamang lalagyan, teacher. Tama. Kapag tayo ay merong mga gamit, ilalagay natin ito sa tamang lalagyanan para hindi agad masira. Okay, sa pang-apat na paraan ng pagtitipid, basahin ng sabay-sabay. Pagtitipid sa kuryente at tubig. Halimbawa, pakibasa. Pinapatay ni Leo ang ilaw at gripo kapag hindi ginagamit upang makatipid. Kayo ba ay nagtitipid ng kuryente at tubig, mga bata? Opo. Uy! Opo. Baka siguro pag nasa kwarto kayo, tatlo pa ang mga electric pan nyo. Katulad na lang ni Balmon, di ba? Hindi po, teacher. Hindi naman pala mahusay. Hindi na po. Kapag daw tayo, ang mga paraan daw ng pagtitipid ay isa sa mga paraan ng pagtitipid ay ang pagtipid ng kuryente at tubig. Kapag tayo ay merong ginagamit na electric fan, huwag na nating gamitin ang iba pang electric fan kung meron mang kayong dalawang electric fan para Tipid. mahusay. Ano nga ulit ang ating itinalakay mga bata? Tungkol po sa sariling sariling paraan ng pag-iimpok at pagtitipid. Mahusay. Ngayon ay may mga katanungan pa ba kayo sa ating paksang itinalakay? Wala na po. Kung wala na, ay magkakaroon muna tayo ng aktibidad. Ang tawag ng aktibidad na ito ay tama o mali. Tama o mali. May ipapakita ko sa inyong mga larawan. Itong mga larawan na ito ay huhulaan ninyo kung tama ba o hindi. Ngunit, kapag tama ang sagot, ay itaas nyo ang thumbs up. Ano nga ulit ang itataas pag tama ang sagot? Thumbs up. Okay, kapag mali naman, ay itaas nyo lamang ang thumbs down. Ganito ang thumbs down. Ano nga ulit ang itataas pag mali? Thumbs down. Hey! Ngayon ay simulan na natin ang ating laro. Okay, sa unang larawan, tama ba ang ginagawa niya o mali? Thumbs up o mali? Thumbs up. Thumbs up. Sa larawang ito ay nagpapakita ng Pag-iipon po ng pira, teacher. bakit kaya sa palagay nyo, tama ba ang pag-iipon o hindi? Tama po, teacher. Bakit mo nasabi na tama? Gusyon. Tama po ito, teacher, dahil nakakaipon po ako ng pera para pambili po ng aking mga gustong bilhin, teacher. Okay, ang larawang ito ay thumbs up. Okay, palapakan natin ang ating sarili. Okay, sa pangalawang larawan.
Ano kaya ang ibig sabihin ng larawan na ito? Ito ba ay mali o tama? Okay, itaas nyo na ang inyong mga sagot. Okay, ito ay thumbs down. Bakit kaya ito thumbs down? Arcamo, Dahil po nag-aaksaya po siya ng tubig, teacher. nag-aaksaya siya. At ano pa? Ang iyong napapansin sa larawan? Ang lalaki po, teacher, hinahayaan niya pong nakaagas lang po ang bipo. Oo, dahil sa larawan mapapansin natin na nakatulog ang Matanda. matanda at ang gripo na at ang gripo ay hinayaan niya lamang na nakabukas. Kaya ito ay nasayang lamang. Kaya naman ito ay thumbs Thumbs down. down. Dahil mali ito. Okay, sa pangatlong larawan, ano kaya ang ibig sabihin nito? Ito ba ay tama o mali? Okay, itaas nyo na ang inyong mga sagot. Ito ay Thumbs thumbs down. down. Bakit nyo nasabi na thumbs down? Okay, Iverson. Thumbs down po, teacher, dahil makalat, hindi niya po iniingatan ng kanyang mga gamit at nagkakalat lang po ito sa kanyang kwarto. Okay, tama. Sa larawang ito ay hinahayaan niya lamang ang kanyang mga gamit. Kaya naman, ano nga ulit ang gagawin kapag tayo ay may mga sariling gamit? Balmod? Na kailangan po nating ingatan po, teacher, upang meron pa tayong magamit sa susunod. Tama. Dapat nating ilagay ito sa mga tamang lalagyanan ng mga gamit upang hindi agad sira. Kaya naman ang larawang ito ay thumbs down dahil mali ito. Sa pang-apat na larawan, ano kaya ang ibig sabihin nito? Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Okay, pagmasdan nyo ang larawan. Okay, taas nyo na ang inyong mga sagot. Thumbs up! Anong yung sagot, mga bata? Thumbs up! Bakit nyo nasabi na thumbs up ang larawang ito? Okay. Vincent. Dahil po sa nakikita ko sa larawan ay ang binibili lamang ay pagkain po at wala nang iba po, teacher. Okay, ano pa ang yung napapansin? Ay, meron pa ba kayong napapansin? Okay, Iverson. Ang nakikita ko po, teacher, may baunan po siya, teacher. Sige, ang yung sagot ay tama. Ang lalaking ito ay nagdadala ng kanyang pagkain o baon. Kaya naman, ang larawang ito ay thumbs up. Dahil kapag nagdala ka ng baon sa iyong paralan, ikaw ay nagtitipid. Okay. Ngayon mga bata, ay meron akong katanungan sa inyo. Ano ang ating tinalakay ngayong hapong ito? Iverson, Tungkol po sa sariling paraan ng pag-impok at pagtitipid, teacher. tama. Ano pa? Ano ang pag-iimpok, Jitli? Ang pag-iimpok po, teacher, ay ito po ang pagtatabi ng pera para sa panahon na pangangailangan. Tama, ang pag-iimpok ay pagtatabi ng pera para sa paparating na panahon ay magagamit natin sa pangangailangan. At ano naman ang pagtitipid, Everson? Ang pagtitipid, teacher, ay ang wastong paggamit po ng pera, bagay at oras, teacher. At iba pa. Tama, ang pagtitipid ay ang paggamit ng wastong pera at hindi natin kinakailangan na iwaldas lamang. Magbigay ng halimbawa sa pagtitipid, Jitley. Pagtitipid po, teacher, magdala ng baon po. Magdala ng tubig at pagkain. Tama, ang pagdadala ng tubig at pagkain ay ito ay nagpapakita ng pagtitipid. Ngayon mga bata, gaano nga ba kahalaga ang pagtitipid? Nial,
Mahalaga po ang pagtitipid, teacher, para hindi po tayo makapag-aksaya ng mga ng ating pera, bagay at oras po, teacher. Tama! Sa anong paraan mo ito maipapakita na ikaw ay nagtitipid? Zane, Ano nga ulit yun, teacher? sa anong paraan mo maipapakita na ikaw ay nagtitipid? Sa pagwawaldas po ng pera, teacher. Ikaw ba ay nagwawaldas ng pira? Mali po. Bakit ka Teacher. naman nagwawaldas ng pira? Kasi po, teacher, mayaman ako. Mga bata, lagi nating tandaan na dapat hindi tayo nagwawaldas ng pira dahil ito ay na kailangan nating ipunin upang meron tayong magamit sa susunod kapag meron tayong kailangan. Naintindihan niyo ba yun, mga bata? Opo. Okay. Ngayon ay naintindihan niyo ba lahat ng ating pinalakay kanina, mga bata? Opo. Ngayon ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Ang tawag sa aktibidad dito ay activate, make tipid. Hatiin ko ang klase sa dalawang grupo. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng isang sitwasyon na inyong paghahandaan at isasadula sa harap ng klase. Ito ang pangkat una at ito ang pangkat pangalawa. Narito ang inyong paghahandaan upang i-representa dito sa harap. At para sa ating pamantayan sa aktibidad, basahin na sabay-sabay. Pamantayan. Tayo. Nilalaman. 5 puntos. Pagganap. 5 puntos. Dialogo. 5 puntos. At ang kabuuang puntos ay 20 puntos. Ngayon ay maaari na kayong magsimula. Okay, ang unang pangkat, ang unang magrepresenta. Ang aming nakuhang sitwasyon ay isang bata na palaging nagtatabi ng sukli sa kanyang alkansya upang makabili ng school supply. May sukli pa pala ako kanina. Ilalagay ko to sa aking alkansya para sa susunod makabili na ako ng sarili kong bike. Ito. Bukas naman, mag-iipon na naman ako bukas. Yun lang po. Okay, palakpakan natin ang unang pangkat. Ngayon naman ay ang pangalawang pangkat. Tingnan natin ang kanilang hinanda. Para sa aming pangkat, ang aming sitwasyon ay ipapakita ang mga bata ang wastong paggamit at pag-iingat ng lapis, papel at iba pang gamit sa paaralan. Nasaan na ba ang aking mga lapis? Oh, nandito pala to. Dapat ilalagay ko to sa aking bag dahil doon to na bibilang. Dapat ko itong iingatan dahil ito lamang ang meron ako. At yan naman po. Maraming salamat. Okay, nakakahusay. Bigyan natin ng pangkat. Ngayon, sa pangkat una ay bibigyan ko ng 20 points dahil sila ay nagpapakita ng napakalinaw at napakahusay. Lahat ay aktibo. 19. At ang pangkat pangalawa ay bibigyan ko lamang ng 19 points dahil hindi ko masyadong nakita ang iba na nag-participate at mahusay naman sila at malinaw ang kanilang pinakita. At ngayon ay magkakaroon tayo ng pagtataya. Basahin ang panuto. Lagyan ng check kung nagpapakita ng pag-iimpok at pagtitipid at X kung hindi.
Ngayon, kumuha kayo ng isang kapat ng papel at sagutan ninyo ito. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang tapusin ang katanungan ito. Tapos na ba mga bata? Opo. Okay, maaari nyo na ipasa dito sa harapan. Ngayon, para sa inyong karagdagang gawain ay pinamagatan ko ng ang inyong munting alkansya. Gumawa o magdala ng sariling alkansya mula sa bote, kahon o lalagyan, malagyan ng kahit isang barya araw-araw, iguhit sa kwaderno ang inyong alkansya at isulat, ako ay mag-iimpok upang naiintindihan niyo ba yun mga bata? Opo. Ngayon ay uwi na tayo. Paalam! Alam.